Shot mga kabibiray na. Shot ride muna tayo. Hindi na plano yung medyo long ride. Shot ride tayo kahit sa plan lang. Para may post din tayo mga content. No. Ito na araw. First few days lang kami makulimlim. First few days lang January. Weather system. May content tayo may upload sa salita, hindi pala naka-on yung external mic ko. Ano tayo ng pag-iiskapan na. Tayo dito. Ayun mga kabibi rider, hindi pala naka-on yung external mic ko. Kanina pa ako salita ng salita. So kung hindi na pick up, nag short ride lang tayo kahit sablan lang para start ng New Year. At para may ma-upload tayong content din. So sablan tayo via Longlong. Let's take the scenic route. Kaka-relax din talaga pag ride lang. Chill ride. At mukhang traffic dito sa Stone Kingdom. Bravo. Ayos. Hindi wow.
Marami na mamasyal. Hindi. Mukhang traffic naman dito sa papuntang Stone Kingdom, pero yung sa baba, kaya medyo traffic kasi yung gahapot ng basura. Dahil schedule ng Takay at saka Quezon Hill ngayon ma-pick up ang basura. Yung sa amin medyo maaga sila eh. Lumabas ako kaninang 6:15 at naghahakot na sila. So ibig sabihin mga 6 o'clock nandun na sila eh. Nag-start na sila maghakot eh. Okay. Time check, it's 10:08 at mamaya-maya pag akyat ko sigurado kahit sablan lang ako eh sigurado pagi na. Dahil may weather system din. Light rain siguro. So, tignan natin. Either Stone Kingdom o marami talaga nag-shortcut dito papunta ng La Trinidad dahil traffic pa rin daw eh. Kahit na tapos na yung concreting eh. Okay, so tingnan natin kung puno ang parking ng Tamawan Village. Wala, iisang van. Yung mga day tour mga yan. Hindi ko may mga bisitang taga-babae. Yun din yung isang rason kung bakit ko piniling magano ngayon, today. Kasi di gaano ang traffic. At wala nang mga turista. Grabe. Although first indication pa lang yan si Tamawan. Ang dinadayo ngayon ng mga tao, yan Stone Kingdom tapos yung bagong ginagawa eh. Although hindi pa taman tapos. May tao pero hindi ganun ka ano ka traffic, parang light tourist traffic lang. Loading and loading. Tataka siguro kayo, Monday na Monday. Pero wala tayong work eh. So, medyo nababagot din ako sa bahay. Labas naman tayo. Kahit papaano eh. So, yung traffic hindi talaga ako. Marami rin kasi dumadaan na dito papuntang La Trinidad dahil pag hindi mo talaga matyagaan yung traffic doon, still considered rush hour. So, mas viable option yung dito ka na lang dumaan. Siguro naman yung traffic sa downtown area ngayon, regular traffic ng Baguio. Dahil may pasok na rin. So,
May oras naman yan eh. By now, medyo lumuwag ng konti. Kasi may hours yan eh, 6 to 8. And then, medyo semi-hupa ng traffic, 9 o'clock uli. Dahil yung mga papasok ng 8 to 9 kamo na. Mga papasok na 9 o'clock, mga SM, gano'n. Ng ibang business establishments na 9 o'clock mag-open. Pero 8 o'clock, kumaalis na sila siyempre. Na-anticipate na rin ng tao yung traffic, kaya pag ikaw yung tipong hindi porket alam mo yung travel time, saktong oras ka na lumalabas. Yan lagi yung sinasabi ko sa mga anak ko eh. Give allowance. Bigay kayo ng allowance sa time nyo kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa daan. Sureball pa yung napaaga ka, okay lang. Pag-aantay ka lang naman ng ilang minuto na lang bago papasok. Nakaugalian ko na kasi basta papasok ako ng trabaho, sinisigurado kong 1 hour before nasa work na ako. Doon na lang ako magpapatay oras. Advantageous yun kasi kung may nakalimutan ka, may oras ka na balikan kung ano man yun. Although magmamadali ka, pero at least may oras ka pa. Kaysa yung nakalimutan mo, importante sa trabaho mo, patay. Late ka pagbalik. Di ba? At ito mukhang nasiraan to eh. Go. Yan. Either nasiraan, na pinapalamig niya yung makina niya at preno, or may nantay. Painantay niya siguro, taga rito, pwede. Pero usually yung ganyan, tapos mukhang mabigat yung dala niya. Pinapahinga niya, mainit yung preno niyan sigurado. Lalo na't pababa to mamaya, kailangan, kasi pag nag-overheat, may tendency di na kumapit. Minsan yung ibang drivers, di nila alam yung mga technicalities ng pagdadrive ng malalaking truck na mabigat na may heavy load. Sila pa yung nagagalit. Hirap kayo mag-drive din ng karagado. Subukan ko yun, van lang na L300 pero close van. Pasok naman sa kaya ng L300 pero 1 ton eksakto. Bababa ka ng Canon. Pagdating namin dun sa Rosario, sa Patag, may init nung singaw ng steel drum, steel rims, yung rims niya. Hindi alloy na nahanginan. So, init talaga. Doon naman ang usual stopover namin. So, napahinga siya ng kahit papano 1 hour nun.
So, pag ayaw nyo ma-stress dyan sa pagdaan dyan sa Nagilian, although siyempre, mas short yung biyahe nyo, dito, tigmo, halos wala akong kasabay, oh. Lalabas lang to sa Lamtang. Which is, malaki na rin yung na bypass ko na traffic. Kasi kung doon ako dumaan sa kabila, baka matraffic pa ako sa may CSI Mall or Pure Gold pala. And then sa crossing ng papuntang Asin sa may Total, nagbabottleneck minsan doon. Aside from noon, yung siyempre other parts of Irisan, lalo na sa high school, sa Genesis area, pwede rin mag-bottleneck doon dahil tawiran yan eh. So, nagsuslow down karamihan din doon. At saka pag lumagpas ka na ng high school, saka pa lang talaga luluwag yung daan. So, same din. Yun lang, mas scenic dito, mas twisties, at asfaltado. Nung unang bukas to, wala masyadong dumadaan talaga dahil may mga masasamang loob daw nangaharang paggabi. Pero magkabilaan na compact yan eh. Compact ng Tamawan, nagro-rondan na rito, tapos rather compact ng Lamtang Tamawan crossing, yung nadaanan natin kanina. So, sakop nila to sa roving nila, sa patrol. Tapos meron din dito, sa bandang baba, meron din. At ito, yung college training area. Ang layo. Feeling ko vocational school yan eh. Benguet Vocational School, BVS. And kaya nandyan yung training area, siguro mga heavy machinery. Mukha naman. Yun ang maganda sa mga provincial colleges, no? Nag-offer sila ng mga ganun na courses. Sa curb. Yung mga mahilig mag-twistis sa Maralaki, tatawa ko eh. Maluwang yun eh. Nag-overshoot pa kayo. Ang talan dito sa Baguio, ganito ka-short yung curve. Tignan natin yung galing nyo mag-banking dito sa area to. So dito sa kanan ko, ito ang Mount Costa Cafe. So meron din nag-ano dito. Ayan o. Kung nature lover ka, ayan, okay magkape dyan. So ayan. Mamaya na ako mag-talkish mga kabibi rider. Balik tayo sa baka i-fast forward ko na to para hindi kayo maboring sa daanan. Wala naman masyadong views dito, pero pag yung mahilig ka talaga sa mga bundok, yan ang mga view mo, puro bahay na. Although yun, part ng Trinidad yan. Dami natatakot dito dahil wala silang tiwala sa lakas ng sasakyan nila.
Kasi yung part sa nadudugtong na mismo sa lamtang, matarik yun. Kailangan marunong ka at tiwala ka sa lakas ng sasakyan mo. Kaya sabi ko, short na blind curve. Believe na ako kung makapag-banking ka sa ganyan. Ang sablan mula dun sa city propers, around 30 minutes. 20 to 30 minutes. Depende kung gaano kabigat yung traffic at paano ka magmaneho. Line curve. Ito na yung part na sinasabi ko matarik pag galing na ng lamtang. Dito na tayo. Pa-left is pabalik ng Baguio. Dito sa right, papunta na tayo ng Gillian. At sabi ko na nga ba eh, alas 10 pa lang, oh, kita nyo, nagpapagi na dyan. Wag lang ulan sana na malakas, okay lang. Kung okay lang kung ambon. Ang ulan yun, no? Wag naman sana. At wala tayong dalang kapote.
Ito yung ginagawa nilang ano, bagong attraction daw. Oh, castle naman. Stone Castle. Pag umulan, yan ang pinakamadulas. Pag wala kang ABS, wag kang magpipreno dyan sa pipe na yan. As much as possible. Dahil nasubukan ko na yung ganyan eh. Sumemplang. Although di naman preno, napaliko ako ng konting ganon, ay mali. Kaya ganon. Kahit hindi ka magpreno sa ganyan, oil slick yan eh. So, pag ganyan, yan ang iwasan mo. Lalo na pag kahit yung ambon lang na konti, mabasa lang yan ng konti, sobrang dulas yan. Tingnan natin kung dito tayo sa pangalawang mix or ay may gusto ako subukan eh doon sa pinakababa eh, yung JB Kitchenette, hindi ko pa na-try yun, so baka doon na lang tayo mag-lunch at 10:30 pa lang naman eh, so feeling ko makakababa ako hanggang tulay, yung tulay ng Bilis La Union, that's after Burgos. Maganda lang talaga sa DPWH ng Benguet ng car. Ayan oh. May mga cleaning crew sila. Nakikita ko yan, doon sila nanggagaling sa DILG compound, which is nandun yung isang office ng DENR, DPWH, LTFRB doon sa area yon. Sa truck sila sumasakay tapos sinahatid sila. Pero yan yung part ng budget allocation nila. Kalimig pa rin, tinanggal ko yung lining ko eh. Lining ng jacket. Tapos naka-sleeveless ako eh. Nung sinusuot ko kasi kanina sa bahay, parang nainitan ako kako. So tinanggal ko. Ngayon na tumatakbo, grabe. May sting pa rin ng
So, yung mga nagtra-travel dito, alam niya na tong part na to, sinking area, na hanggang ngayon di pa naayos. Yun na talaga yata maayos yan eh. Ang nakausap kong engineer noon nung nag-soil testing kami dito sa Monglo, ang pwedeng remedyo na lang dyan sa part na yan is tinatawag nilang waterless bridge. Gawan na lang. Kaso mahaba daw kasi dahil yung lupa talaga dyan sa area yan masyado malambot. Kumbaga naubusan nata ng bato eh. Wala na nag-hold. Downside ng pangangahoy nyo, yung mga illegal loggers dyan, yung mga panggatong lang daw, yung maliit lang na puno, malaking bagay yun. Kaya niyang, depende sa klase ng roots niya, kaya niya hawakan yung lupa. Minibus pa rin talaga na mamasada dito. So, try natin close yung visor para alam ko kung nasasagap niya yung wind noise kanina. So, makikita na lang natin sa pag-edit or maririnig pala natin. Gusto ko na magkaroon ng Insta360 saka drone. Sarap sana eh. May kagrupo kami dati dito eh. Dyan sila. Naka NS200. Ewan ko kung yan pa rin. Ang alam ko nabenta niyan eh. Yung tita ko nakatira sa Makati eh. Hindi ko naman na-recall na holiday ngayon. Bakit ngayon siya biyahe pabalik? At mukhang marami rin turista na ngayon palang bababa after nilang dumalo dito sa Baguio. Wow, galing ng truck na to. So,
kanina ang two choices ko itong Mix Mix Eatery number 2 or 1. Pero naalala ko pala, hindi ko pa natutry dyan sa JB Kitchenette eh. Which is, mauna talaga siya pag galing ka sa baba, mauna siya sa dalawang yan eh. May nakapagsabi sa akin na okay naman yung mix nila doon. So, try natin mamaya. Pag bumalik tayo, tamang pang lunch na, 10:41 pa lang naman. So, usually itong mga minibus dito nagsistop sa tubigan ang tawag nila dyan kasi spring water yan eh, free ang tubig. Although pababa naman siya, karamihan ng mga packet na minibus dyan kakarga na, nagpapalamig ng makina. Tamang stopover na rin dahil may mga mabibilang ka naman dyan. So, dito na yun eh. Mukhang hindi naman siya titigil. Let's see. At mukhang titigil nga siya. Part na ng ano yan eh. Iisa lang yan na stopover dahil malapit lang naman ng doon yun. Yan, stopover. Kita mo, basa. Dahil free yung tubig. Free dahil nakakapagdala naman ng customer yung mga bus sa may-ari ng lupa dyan na siyempre may store sa dyan, gano'n. Huwag din na daan eh, pero mga 11 na eh.
kung tutusin, kung tatakin ako, pwede ko pa i-diretso hanggang Bawang eh. Tapos balik. Oh, wala pa nag-overtake sa akin. Wala talaga sa likod ko. Walang bumababa. Boundary na ako. Bitin pa rin yung ride. Ang wish ko mga ka-BB rider, makakuha ng expressway legal na motor eh. Kahit yung mura na nga yung QJ motor na Fortress 400, okay na yun. Pwede na ako doon kahit China brand. Kahit yung Slick. Ang problema ko lang kasi doon sa Slick, FKM, walang service center dito sa part na to, sa North. Yung QJ, kahit pa paano, meron dyan sa Dagupan. Pwede kong dalhin doon. Uy, bagong road to, private. At walang indication kung saan papunta yan. Minsan kasi pag nag-drive din ako ng 4 wheels, yung focus ko nasa road, hindi yung sightseeing. Tulad nito, pwede ka lumingon-lingon. Basta hindi ka lang mabilis. Si Mrs. BB Rider. Pag dito sa part na to, medyo nahihilo-hilo siya.
Ako kasi mula nun, sanay na sa biyahe eh. Hindi ako basta biyahilo eh. Kahit kurbadang ganyan eh. Tahimik oh. Ilan lang yung nasasalubong natin. Mamaya hapon siguro, yung mga pabalik na ng Baguio na nag-swimming o yung mga may trabaho dyan sa San Fernando, paakyat na sila. Gano'n. Dito talaga tong fruit stand na to. Mga local na gulay. Problema lang kasi every time na bababa kami papunta ng Ilocos, ang paakyat na namin hapon na, wala na sila dyan paghapon. Mas okay pang tangkilikin mo yung mga ganyan kasi hindi sila nananaga. At least wala sila iniisip na nagbabayad sila ng rent ng pwesto. Roadside. Yun lang, syempre, ang gulay, pag freshly picked ng hapon kahapon, dapat by this morning maibenta mo. Kasi kung paabutin mo pa yun ng tangali, wala na. Lanta na. Although edible pa naman, pero syempre iba pa rin yung fresh eh. Malapit na lang tayo sa tulay eh. At kung napansin nyo sa footage, wala pa rin umovertake sa akin. As in wala talagang masyadong bumaba. Tahimik dito. Tulay na tayo eh. You are now leaving Burgos. You're now leaving Burgos daw yun. Ayan, nasa tulay na tayo. Alala ko ng steel bridge pa to noon eh. Ganon ako katanda. Simula nung bata, bumibiyahe na kami dito dahil ang grandparents ko is taga Ilocos Sur. So, hanap lang tayo. Sabi ko na nga ba, lalagpasan pa rin natin yung bridge eh. 30 minutes pa lang tayong tumatakbo mga kabibi rider. At bitin na bitin pa rin. Ay. Ayun, naubusan tayo ng battery. Iisip ko kung pupunta pa ako dun. Or balik na tayo.
Oh, ang dami naman ng pababa. Intriga ako doon kanina eh. May road na papunta sa parang mini bridge. Hindi ko alam kung parang mukhang hydro yun eh. So check natin mamaya kung anong ano yun. Dito yun eh. So tignan natin kung ano to. Mukhang may community sila. Ba't parang ngayon ko lang napansin? Sa bagay, sabi ko nga eh. Meron palang ganitong community dito. Sa may tabing ilog ay tabing karayan. Okay din dito. Yun din advantage ni J4 eh. Adventure talagang kung saan-saan sila lumulusot. Ay, may mga kubo-kubo pala dito tuwing summer. Yan o. Pwede mag-ano. Pero parang ang konti ng tubig ngayon eh. Katatapos pa lang ng ulan-ulan. Yeah. Barangay pala dyan sa looban. Si Lolo, yung apo niya, pinapasal niya. Tricycle ba yun nasa likod? O motor? Tricycle. May pumapasok palang 4 wheels dito eh. Pero at least yun, pabalik na nga tayo sa ano, sa Baguio at mag-lunch tayo dun sa B&B Kitchenette. Tignan natin kung okay yung mix-mix nila. Although parang na-recall ko, nag-try ako eh, kaso hindi ko sure kung naubusan sila ng mix-mix or hindi ko nagustuhan yung menu yata no. Yan, mag-adventure ride ka papunta dyan, okay din. Day 4. Wala lang, papasukin mo lang yan. Hindi ko alam kung saan papunta yan. May community siguro dyan sa loob. Hmm. Kasi peaceful eh.
Ah, kaya pala basa. So, river sand. Sinking din dito. Sinking. Although na riprap naman na nila yan. Sadyang malabot talaga yung lupa. So, I believe sa Nagilian Road all weather talaga kasi wala na nga cannon at saka dito ang bagsak eh. Provincial bus kaya to? Or tourista bus? Excursion bus? Dito na ulit tayo sa Benguet. Mukhang eksakto lang yung pag-akit ko. Mukhang ulan pa mamaya eh. Namumuo yung mga ulap. Saktong-sakto pala. Tapos kakain dun sa mix-mix eh. Mix-mix or BNB. Try natin talaga yung BNB. Tignan natin kung ano meron doon.
40 minutes of recording time na lang pala natira kanina. Tingnan natin kung maabot pa sa Baguio. Kaya ako in-overtake yung bus dahil yun nga, kung maamoy nyo lang talaga yung amoy niya na ang init ng singaw ng makina na nga, tapos ganun pa kabagal, kaya nalalanghap mo. Kailangan mo talaga overtaken yun. Ay, ito na pala yun. Ayan, Kabibi Rider, katatapos lang natin kumain dito sa B&B Kitchen. Okay naman yung mix baboy nila, pero iba pa rin ang urig. Kung ayaw mo kipagsiksikan doon, pwede ka dito.
So, 5 minutes worth of recording na lang natitira sa space ng card ko. Yeah, stop over ako mamaya dyan magbibig. Saktong alas 12. 1 hour 30 minutes lang tayo. Since umalis tayo doon.